kanina pang Gary Valenciano yun. Ito ngayon pang Lord John. Ganun kalakas lagi yung para sa Panginoon. Now, sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, I always ask God, ano po ba ang mensahe mo talaga sa mga tao mo, Panginoon? Because marami pong mga messages ang naririnig ng iyong lingkod that sometimes I keep asking myself, is this appropriate to the church? No, wala namang problema if we share blessings sa church, no? Mas gusto ko nga po yun, ang blessing. Wala namang problema kung puro pera pag-usapan. But to preach the Word of God, no, pera sa simula hanggang sa katapusan, parang hindi yata yung gospel ng Panginoon. So what really, Lord, the appropriate message para sa inyong mga lingkod, sa inyong mga tao, Panginoon? And isa lang pong sinasabi ng Lord, it should be righteousness in the church. Now, if you are very sensitive sa salita ng Panginoon, sa panahon ngayon, people are trying to pull down the very standard of God. And ang standard na yun ay pinapantay sa standard ng tao. Yun ang gusto ng tao ngayon sa mga panahon po natin. They are just pulling the very standard of God and finifit nila yun sa standard ng tao. Kasi gusto ng tao, ang Bible ang sumunod. Hindi sila ang susunod sa Bible. But the very Word of God should be declared clearly sa mga tao so to avoid confusion. Ano ba talaga ang tama? Ano ba talaga ang mali? Ano ba dapat ang talagang sundin at makapagbabago sa buhay ng tao? And then I come up with this lesson and I praise God dahil sa lesson na ito, marami po tayong matututunan sa gabi pong ito. Pinamagatan ko po itong Bring the Presence of God to Jerusalem. At ang ating pong babasahin na later on, explain po natin isa-isa yan, taken from the book of 2 Samuel, chapter 6, verses 1 hanggang 15. Lagi po tayo magbabasa ng salita ng ating Panginoon. No? And after this, we will refer that to another Bible, which is Chronicles, na kung saan the same story, pero magkaibang libro na pinagkuhanan. Sabi dyan, again, David gathered all the choice men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people who were with him from Baal, Judah, to bring up from there the ark of God, whose name is called by the name the Lord of Hosts, who dwells between the cherubim. So they set the ark of God on a new cart. Bago pong cart ang ginawa, doon po nilagay po yung ark of the covenant ng ating Panginoon and brought it out of the house of Abinadab. Mamaya, malalaman din natin kung sino to si Abinadab, which was on the hill. No? So medyo malayo po ito. So if you carry the ark, it will take so much effort, no? Dahil hindi naman po kagaanan lang yan, no? Mabigat, akasya ang nangyari, no? And then overlaid with gold, kaya medyo mabigat. So, pinropose nila, mabuti pang ilagay po natin sa cart for easy transportation upang madala doon sa Jerusalem, doon sa kaharian ni King David. And Uzzah, Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart, and they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, accompanying the ark of God, and Ahio went before the ark. Then David and all the house of Israel played music before the Lord, and all kinds of instruments, of firwood, of harps, or on strings, instruments, on tambourines, on sistrums, and on cymbals. And when they came to the natural threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord, matindi ano, hinawakan lang, galit ng Panginoon. No? And then the anger of the Lord was arose against Uzzah, and God struck him there for his error, and he died there by the ark of God. And David became angry because of the Lord's outbreak against Uzzah, and he called the name of the place Perez Uzzah to this day. David was afraid of the Lord that day, and he said, "How can the ark of the Lord come to me?" So David would not move the ark of the Lord with him into the city of David, but David took it aside into the house of Obed-Edom the Jethite.
The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Jethite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Now it was told, King David saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David. Now, reference po natin ito ulit mamaya in the book of Chronicles para makita po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. So with gladness, and so it was then when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces, medyo nagkaroon na ng distansya kasi nga ayaw nang matouch ulit yung ark of the covenant. And that he sacrificed oxen, fatted sheep. Then David danced before the Lord with all his might. And David was wearing a linen of ephod. Ito yung wini-wear ng mga priests. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with sound of the trumpet. So, matagal na pong naka-standby sa bahay po ni Abinadab yung Ark of the Covenant. Sabi po doon ng mga Bible scholars, 20 years more na nakastock doon sa bahay ni Abinadab, yung Ark of the Covenant. Wala pong gumagalaw until such time na si David ang umupo. Then, sabi niya, gusto kong mailipat niya dito sa Jerusalem yung Ark of the Covenant ng ating Panginoon. Sa 1 Chronicles, the same story. Sabi diyan, David built houses for himself in the city of David, and he prepared a place for the Ark of God, and pitched a tent for it. Then David said, no one may carry the Ark of God, but the Levites, for the Lord has chosen them to carry the Ark of God, and to minister before him forever. And David gathered all Israel together at Jerusalem to bring up the ark of the Lord to its place, which he had prepared for it. He said to them, you are the heads of the fathers' houses of the Levites. Sanctify yourself, you and your brethren, that you may bring up the ark of the Lord God of Israel to the place I have prepared for it. For because you did not do it the first time, the Lord our God broke out against us, because we did not consult him about the proper order. So, pangalawang kuha, sinabihan na po ni David ang lahat po ng mga Levites. No? Pag Levites, ito ay galing sa lahi ni Levi, one of the 12 tribes of Israel, isa sa mga anak po ni Jacob. At makikita natin na sinabi diyan sa kay Moses, maliwanag na instruction ng Panginoon, the ark should be carried and not to be transported by anything else. Kaya nga merong ring yun sa gilid for them to carry. So yun ang instruction. So, ang ating pong papakita sa gabi ito ay ang instruction na malinaw ng Panginoon. What is the instruction of God to His people? Kailangan doon sa instruction alone ay meron po tayong pagsunod. But titignan po muna natin ang iba po nating mga references. So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord God of Israel, and the children of Levites bore the ark of God on their shoulders by its poles, as Moses had commanded according to the word of the Lord. Sa Romans 15, ito po yung text natin. For everything that was written in the past, in the Old Testament, sabi diyan, it was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scripture, and the encouragement they provide, we might have hope. Lahat po yan na sinulat from Genesis to Revelation is for us to learn. Sabi ko nga kanina, nung Sunday, these very words of the Lord na mga matatalim, the wrath of God, will not take in effect kung sinusunod natin. Hindi yan para dyan para mag-take effect, for us to know that this is what God wants. Ito yung gusto ng Panginoon. So we must follow. The very word of the Lord in the Scripture is not to scare us, no, or threat us, but it will give us guidance as we move along with our faith sa ating Panginoon. Makikita po natin, hindi po para sa atin, pero para po mailagan po natin ang mga bagay-bagay na hindi po kalooban ng Panginoon o hindi niya gusto para po sa atin. Sabi sa 2 Timothy, si Timothy na po nang may sabi, preach the word, be prepared, season or out of season. Ano po? Sabi niya, correct. Rebuke. Ang rebuke po is scolding. No, pinapagalitan ka, that is rebuke. Sabi ni Timothy, preach the word.
Be prepared in season and out of season. Para sa ano? To correct the people, rebuke the people, and encourage the people. Hindi po sinabi dito na to pamper the people. Wala po sinabi dyan. Kaya pag masakit, siguro something wrong inside. So ano gagawin natin? We just follow the word. Change, because ang love of God and ang forgiveness ng Panginoon is 24 hours available po sa atin. Never na i-reject ka ng Panginoon once you come to God in repentance. Ang Lord natin ay talagang, yun po ang pinaka-purpose niya na para po maligtas ang bawat isa. Ano pa pong sabi ni Timothy? All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, pagtuturo, again, rebuking, scolding, o papagalitan ka, correcting, and training in what? In righteousness. This is very important to us. What? Righteousness. Without righteousness, it is impossible for us to please God. Parang pananampalataya lang yan. Pag ang buhay natin ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, it's really hard to please the Lord. Why? Because ang Panginoon is a holy God. That is the very standard ng ating Panginoon. So we must be holy. So we must be righteous. We cannot pull down the righteousness of God at ipantay natin sa ating pagkatao. It will never happen. Hallelujah! Kaya meron pong Word of God for us to be corrected, for us to be rebuked, and of course, training ito para sa righteous life ng bawat isa. There is an interesting story, reference to the Ark of the Covenant, that teaches us several lessons about God as well as sa tao. Ark of the Covenant, ano ba ito? God made a covenant, a conditional covenant. Sabi ng Panginoon sa kay Moses with the children of Israel through His servant Moses. He promised good to them and their children for generation if they, what? Obey Him and His laws. If we obey the command of God, which is written in the very word, and the laws, yung 10 commandments na sinasabi. Hallelujah! Pag sinunod natin yon, sabi ganun, He will bless us. Yun ang blessing na dumarating. Hallelujah! It's the same manner ang binigay ng Panginoon as a covenant dito sa Israelites sa pamamagitan po ni Moses. As a sign of His covenant, He had the Israelites make a box according to His own design, according to God's pattern, wood, paint, gold. Sinong gagawa? Ang mga rings, ang poles na gagamitin, exactly to what God has given to Moses. Hindi ka pwede mag-deviate. No deviation from the instruction of God, or else magagalit ang Panginoon. Hindi po lang nga. Pinaulanan na ng apoy. Hallelujah! So, kailangan exactly kung ano yung gusto ng Panginoon na measurement, it shall be done by Moses and the Levites and the priests. This box or chest was called an ark and was made of acacia wood overlaid with gold. Ano yung itsura niya? Yan po ang itsura niya if you call it an ark. A simple box. Ang laman po niyan, nung time nila Moses, diyan po nilagay ang 10 commandments, no? Na kung saan sinulat ng Panginoon. At as they move on in their journey, diyan na rin po nilagay ang mana, ang pinaulan ng Lord na pandesal. So diyan din po nilagay. And so on, pati po yung kay Aaron na mga portion of his rod ay diyan na rin po nilagay. But sa ngayon, sa ating pinag-uusapan, the very word ng ating Panginoon, ang 10 commandments ang nilalagay po dyan sa tinatawag nilang ark. Sabi dyan, the real significance of the Ark of the Covenant was what took place involving the lid of the box. Yung nasa itaas nun ay yung talagang kamanghamanghang presensya ng Panginoon na tinatawag po nilang mercy seat. Mercy seat ang tawag doon sa covering. Pag tinanggal mo yung cover, ang tawag doon ark. So pag nilagay mo yung mercy seat, ang tawag dyan Ark of the Covenant. The term mercy seat comes from the Hebrew word meaning cover, placate, appease, cleanse, cancel, or make atonement. That's why every year, ang high priest, which is Moses or either Aaron, will go inside the Holy of Holy Place
Tsaka nandun ang Ark of the Covenant. And yung tatlo pong parang horn ng mercy seat ay nilalagyan po ng blood na ni Aaron o ni Moses. And then the presence of God will reside saan? At the center of the cherubim na gumaganong pong kanilang pakpak. Kaya ang tawag doon sa pinaka-box at the center of the tabernacle, ang tawag po dyan, tent of meeting. Diyan po tayo gumaya ng pangalan pag tayo po ay nag-revival sa labas ng Singapore. Tent of meeting. Naunawaan niyo po ba? Kaya palakpakan mo muna natin ang Panginoon. Exciting to. Sabi diyan, the mercy seat on the ark was a symbolic foreshadowing of the ultimate sacrifice of all sins. Sin, the blood of Christ shed on the cross for the remission of sin. Ito rin po yung replica ng pinakaginawa ng Panginoon 2,000 years ago at the cross of Calvary, where He offered His body as a living sacrifice to all mankind. Ito po yung nagsisimbolic because you have to slaughter yung animal, no? Para i-offer. And then yung blood na yun is to spread doon sa gilid ng horn ng mercy seat. As a what? As a cleansing for the whole community of Israelites. Ganon din po ang symbolism nun. No? It pictures the coming of the Lord Jesus Christ. Dito po lahat nag-replica yan in the Old Testament. Just as there was only one place for atonement of sins in the Old Testament, the mercy seat of the Ark of the Covenant, so there is also only one place for atonement in the New Testament, the current times. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Yan po kanyang itsura. Pag tinakip mo na yung mercy seat to the Ark of the Covenant, yan na po yung Ark of the Covenant na tinatawag. Hallelujah. Nanawaan po natin? Amen. Amen. Ang mga theologians po at Bible scholars or student, mga archaeologists, ay naghanap kung nasaan na ito. Marami na pong lumabas na movie tulad ng The Raiders of the Lost Ark na sinasabi doon sa movie ay nakita nila ang Ark of the Covenant. Ngunit wala po silang na-prove na evidence to show na nakita na. After dito sa babasahin natin, wala na pong nakakapagsabi kung nasaan ang Ark of the Covenant. Pagdating natin sa langit, pwede itanong sa ating Panginoon. At kung may alam kayo, bigyan niyo rin ako ng informasyon kung nasaan na pong Ark of the Covenant. So yan, centuries, hindi na po nakita. In the 8th year of his reign, si King Josiah, Madrid, si King Josiah of Judah, ordered the caretakers of the Ark of the Covenant to return it to the temple. Makikita niyo po yan sa 2 Chronicles 35, 2 Kings 23. Makikita niyo na doon na po ang last na sinasabi. That is the last time that the Ark's location is mentioned in the scripture. After that, wala na po. 40 years later, then King Nebuchadnezzar of Babylon captured Jerusalem and raided the temple. And they thought, siguro kinuha ni Nebuchadnezzar kasama nung pag-ruin nila sa temple and the walls of Jerusalem. Sabi dyan, and he returned, took what was left in the temple and then burnt and the city to the ground. Sabi nila, maaari, baka si Nebuchadnezzar ang kumuha. Pero nakita po natin sa reference natin, that was the last reference na makikita natin. It mentions about the Ark of the Covenant. For many years, the Ark of the Covenant was moved from place to place, but when David became a king, he decided to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem. Dahil alam ni David ang pinaka-significant ng Ark of the Covenant. It symbolizes the very presence of God. Dito bumababa ang Panginoon sa mercy seat. Hallelujah! And if that Ark of the Covenant ay nasa Jerusalem, no, nakaka-assure si David that the presence of God goes along with them. Kaya kung saan nga yung Ark of the Covenant, pinagpapala ng Panginoon. Kung saan yung Bible study, pinagpapala yung tahanan. Why? Because the presence of God is there. Hallelujah! Kaya kung gusto nyo pagpalain, pwede nyo sabihin kay Kuya Jun kung gusto nyo sa bahay nyo ang Bible study. Si Abinadab lived about 15 miles from Jerusalem. Medyo malayo-layo din. So in order to get the cart to Jerusalem, nang mabilisan, they placed the Ark of the on a cart pulled by oxen. Pero hindi naman kasi yun ang instruction. The instruction is for the Levites or Kohathites to carry it. Si Abinadab ay Levites. Hallelujah! So ang mga anak niya, si Ahio, no, at ang isa niya pang anak si Uza, ayun po yung katuwang niya.
na mag-transport ng Ark of the Covenant papunta pong Jerusalem. Hallelujah! Pero iba yung nangyari. It was a time of great rejoicing. Nakita natin na si King David sumuot ng costume ng mga priest at nagsasayaw sa gitna ng kanyang mga tauhan. Hallelujah! Sa harapan ng mga Israelites, nagsasayaw siya because nagre-rejoice siya that at last the very presence of God will go to the city. Hallelujah! However, somewhere along the way, ang oxen ay nastumble, natipalok. Yung tumutulak na baka, natipalok. Hallelujah! At si Uza, siguro medyo na tense, napahawak. Nung napahawak, nagalit ang Panginoon. Sabi ng Lord, instruction ko, buhatin. At walang hawak na mga Levites. Kargahin nyo lang yan, walang hawak. Struck. Hallelujah! Namatay. This angered David. At dito nagalit si David. Ano ba yan? Hinawakan lang. Tinodas mo na, Panginoon. Parang wala tayong mercy. Walang grace. Hallelujah. But ito yung sinasabi ko, this is the instruction of God. Don't pull the standard of God down. Hallelujah. And equal to our standard. Hindi mangyayari yun. Magagalit ang Panginoon doon. Hallelujah. Our standard should be going to God standard. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. David then calmed down, thought about things, then came again and successfully brought the Ark of the Covenant to Jerusalem. Nag-repent po dito si David at makikita po natin mamaya. Ano po yung mga lesson na makukuha po natin dito? God demands strict obedience. Ito lang po ang gusto ng Panginoon. Atin po tandaan ito, gusto ng Lord, strict obedience. Many think that God is not concerned about obedience, pero concern niya ng Panginoon. God instructed Noah to build an ark. Exactly, anong pitch na kailangan i-paint doon sa ark? Hallelujah, anong haba, ilang kompartamento, saan malalagi yung leon, saan yung baka, saan yung kambing. It's all precise, pati yung size, gano'ng kalaki. Instruction by God was followed exactly by Noah. Hallelujah! At anong nangyari? Sinamahan sila ng Panginoon. Wala pong deviation from the instructions of God. God instructed Moses to build the tabernacle. Hallelujah! Ang hirap yata nun. Why? Because yung mga pool na tinutusok dyan, may kahoy na precise yan. Hallelujah! The linen that covering the tabernacle ay meron din precise linen yan. Sinong gagawa? Sinong hahawak? Hallelujah! Ang tent of meeting, anong kulay? Anong division? Saan ang bread of, ang showbread? Nasaan yung candlestick? Nasaan ang Ark of the Covenant malalagi? Nasaan ang washing basin? Nasaan yan? Ang burnt offering, nasaan? Hallelujah! It should be followed exactly. And, sa guidance ng Panginoon, exactly na followed ni Moses. Diyan ka naman bibilib. Nung kinausap niya ang Lord sa Mount Sinai, saan niya kaya nilagay yung kanyang sulat to get the instruction of God? Hallelujah! Lord, ang dami nito kulay. Ilang patong. Sino ang gagawa? Hallelujah! But ang gusto lang ng Panginoon, follow exactly the command. Follow the instruction. God sent His Son Jesus to save. Kahit ang Panginoong Jesus, anong sinabi niya? The one who sent me, which is the Father, is with me. He has not left me alone, for I always do what pleased Him. Even up to the cross of Calvary, ang Lord ay sumunod. Never na nag-deviate ang ating Panginoon sa utos ng Ama. Hallelujah! Okay pa ba kayo? Okay, palakpakan po muna natin ang Panginoon. Sabi pa dyan, no matter how innocent it was done, touching the ark was indirect violation of God's law and was therefore in death. Bakit? Because it was told long time ago, even in the time of Moses, this was the what? The service of the Levites. This was the service of the Kohathites. They should carry the ark and carry only. Do not touch it. Why? Instruction ng Panginoon eh. Hallelujah. It should be followed. Ang gusto ng Panginoong iparating dito is the total obedience ng isang Kristiyano. Hallelujah. Kaya pa natin mag-obey sa Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah.
Bakit? In the end, we cannot say that we done that because great kami, magaling kami, knowledgeable kami. No. Because this is still the mercy and the great grace ng ating Panginoon na ibinubuhos sa atin. This was means of preserving the sense of God's holiness, standard ng Panginoon, and the fear of drawing to Him without appropriate preparation. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, if you sin against God, I will just don't mind it and just move on. No. Why? The standard of God, He is a holy God. You are a sinful man. It's unmatched. Hindi mangyayari yun. Hallelujah. God will not bless us. Okay lang yun dito sa panahon ito. Why? Because ang Lord, hindi natin nakita sa ating panahon, but in the New Testament, nakita natin how He struck sino? Yung mag-asawa, di ba? Yung si Sapphira at si Ananias, na nagnakaw ng pera ng mga apostles, yung pinagbili ang bahay, ang ginawa ng Lord? Instant death. That is New Testament. Hallelujah, because ang regard ng Panginoon is for us to follow the standard of God. What is God's standard ay naroon na yun. It's standard talaga. Wala ka na dapat babaguhin doon. God-given instruction how to transport. Ano bang binigay ng Panginoon? So sabi dito sa Samuel, they set the ark of God on a new cart. Bagong-bagong cart na ginawa nung mag-ama, no? Abinadab, si Uza, at saka si Ahio. Ginawa nila. Hallelujah. This will please God. Why? Inilagay namin ang ark sa isang cart, hindi luma, bago. No? Toro pa yung nagpupul sa kanya. Perfect. Hallelujah. Yun ang ginawa nila. But anong instruction? Then make poles of acacia wood, yung mahabang poles. Overlay it with gold. Insert the poles into the ring. Hallelujah. And carry the ark. Hindi sinabi diyan, ilagay sa cart. Hallelujah. Kaya galit na galit ang Panginoon. Sabi sa Numbers, but Moses did not give any to the Kohathites. Ang Kohathites ay isa sa mga anak ni Levi. Kohathites, no? Si Gershon at si Merari. Tatlong anak ni Levi. So dito sa kay Kohath, instruction ng Panginoon, Kohath, kayo ang magkikerry. Levites kayo eh. Hallelujah. So sa pag-carry ninyo, kailangan yun ang means of transportation ninyo. Imagine if the pillar of fire and pillar of clouds will move away. Hallelujah. It means to say it's time to go. So ang gagawin nila, pack up nila. No? I-disassemble nila yung tabernacle. At bubuhatin yun ng mga Levites. Yun yung trabaho ng Levites. Kung saan siya titigil, kung kayo titigil. Hallelujah. But that was the instruction of God. Instruction is instruction. What is written is what is written. No? Kailangan it should be followed. Sabi ng Lord, i-carry direct violation to God's instruction. Hallelujah. Agree ba kayo rito? Hallelujah. No? So nag-violate po sila. One thing, isa pa, God-given instruction was not to touch the Ark of the Covenant. Sabi dyan sa Samuel ulit, they set the Ark of God on a new cart and brought it to the house of Abinadab, which was on the hill. Uzzah, Ahio, sons of Abinadab, were guiding the new cart with the Ark of God on it, and Ahio was walking in front. David and all Israel were celebrating with all their might before the Lord with castanets, harps, lyres, timbrels, sistrums, and the cymbals. When they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah reached out, hallelujah, took hold of the ark because the oxen stumbled. Anong nangyari? The Lord's anger burned. Hallelujah, grabe ang pagkasulat ni Samuel dito. Hallelujah, galit na galit ang Diyos because of this irreverent act, ang tawag niya. Therefore, God struck him down and he died therefore beside the ark of God. Pag may instruction, huwag na natin balikin. Kasi nasasabi na yan, anong gagawin natin? Let's follow exactly what is the instruction of God. Because why? Because God has given us who? The Holy Spirit. Yan po yung guide natin. Yan po yung counselor natin. Siya po yung ating direct contact
dito sa mundong ito to follow exactly kung ang gusto ng ating Panginoon. Hindi tayo makakapag-deviate sa gusto ng Lord with the help of the Holy Spirit. Siya po yung magtuturo sa atin. But in this case, hindi po nangyari. Anong sabi dyan sa Numbers 4:15? After Aaron and his son have finished covering the holy furnishing and all the holy articles, and when the camp is ready to move, only then are the Kohatites, anak ni Levi, to come and do the carrying. Come and do the carrying. But they must not touch the holy things, or they will die. Lahat po yan nasabi na ng Panginoon. Hallelujah. Exactly sinabi ng Panginoon in the Garden of Eden. Sabi niya doon kay Adam and Eve, at the center of the garden, there, hallelujah, planted the tree of the knowledge of good and evil. Thou shalt not eat, or if you eat, you die. Hallelujah, sinabi na eh. Kung hindi sinabi ng Panginoon, okay, walang sinabi ang Lord at nakain niya Dan, ano sasabihin niya? Ay, hindi ka naman nagbigay ng instruction eh. Eh, nandito lang pala yung sa gitna, pati hindi kami sinabihan. Hallelujah, God is so good. At walang tinatago ang Panginoon. God revealed everything for us to know. Anak, mali yan. Take left, take right. Hallelujah, anak, mali yan. Patayin mo yan. Hallelujah, switch off. Hindi ko, ibig sabihin, patayin ng tao. Switch off. No, hallelujah, change channel, anak. Hallelujah, fast forward. Hindi yan maganda sa'yo. And it's always been a conviction of the Holy Spirit sa atin. Hallelujah, a simple instruction na kailangan natin sundin para ma-please natin ang Panginoon. In the end, siya rin po ang may gawa sa atin. He has all the power. Kung tatanggalan niya tayo ng hininga, o bibigyan pa tayo ng wala po tayong reklamo doon because He is the Creator. Hallelujah! But all He wants is for us to follow exactly the instruction that He has given to us. Dito po ay malinaw na sinabi ng Panginoon, wala dapat na humawak doon. Hallelujah! Even you carry that out. Second, direct violation to God's instruction. Hallelujah! Ano pa pong makikita natin sa kwentong ito? God doesn't need any help from anybody. Hindi nangangailangan ng Diyos ng tulong. Hallelujah! What is written should be preached to the people. Hindi kailangan ng Diyos na gandahan mo ang iyong preaching para hindi sila masaktan. Hindi yan ang sinasabi ng Word of God. God doesn't pamper anyone. What is written here, pag nabasa natin, prepare yourself. Hallelujah! Bakit? May tinuturo ang Diyos para tayo lumakas. It is not for us to be condemned by God. It is not for us to be, lalagay ng Diyos ang wrath sa atin. No. For us to take heed. What is the instruction? Alam ko, Lord, hallelujah, mamasundan mo ang gusto ng Panginoon. Yun po yung pinaka-purpose dyan. Not to kill us. Hindi yan ang nasa puso ng Panginoon. But God instructed clearly in the Bible, hallelujah, that the Word is a Word. Whatever is written here, hindi nga kailangan ng tulong upang gandahan mo ang preaching mo para makuha mo ang heart ng tao. You are not the one touching the heart of the people. It's the work of the Holy Spirit. Once nire-revise mo, are you sure makakapunta sila sa langit? That's the big question now. Pag minamali mo yung turo, are you sure lahat sila makakapunta sa langit? Or just thinking another thing sa kanila pong isipan? That's why ang kasalanan ay very lenient. Hallelujah, makikita mo, no? Nag-inom, pupwede pala. Why? Because the grace is there. God loves you so much, kaya mag-inom ka na lang mag-inom. Many pastors in the Philippines are now turning around. Nakakalungkot pong isipin, dahil ako po'y pastor. Hallelujah. Pag sinabi mo may pastor, masakit yun sa puso ng isang pastor. Pastor din ako eh. Hallelujah. But that is the truth. Pag-usapan yung pera mula simula hanggang katapusan, pera na lang. Is that a gospel? Hindi yung gospel ng Panginoon. There's no question whether God is rich or not. He is rich. Hallelujah. Hindi yung pinag-uusapan kung ang dress ng Panginoon ay Versace, ang sapatos ng Panginoon ay signature. No, it's not written in the Bible. But I can prove to you that He is rich.
Hallelujah. Without adding anything to the very Word of God. Hallelujah. Because the Word is the Word ng ating Panginoon. Ano po yun? When they came to the threshing floor, Uzzah reached out and took hold of the ark because the oxen stumbled. Nag-stumble lang po yung oxen. Hindi sinabi dyan na ang Ark of the Covenant ma-fall out or nawala doon sa lalagyan. Ang baka lang yung, hallelujah, na-stumble. Pero ang ginawa niya, God needs help. Boom, patay ka. Hallelujah. God doesn't need help to anyone. Hindi yung design ng Lord na pagagandahin mo ng pagagandahin, no, para lang ma-please sila. No. Hallelujah. That's why I'm very bold to say. Why? Because that is written. And that's what I know in the very Word of God. Pag nag-study po ako ng salita ng Diyos, gusto ko rin po yung blessing. Yan, lagi ko na, Lord, I want blessing. But God wants the truth. Anak, turo mo yung righteousness. They should live a righteous life before me. Hallelujah. Pag righteous yung mga tao mo, sigurado yan. Dadalhin ko sila sa langit. So, I will teach righteousness. Hallelujah. Amen ba? Palapakan po muna natin. Wala na makakalikyo sa inyo pag ganito. Failing to follow God's precise instruction might be a cause of what? Sometimes over familiarity. 20 plus na po yung Ark of the Covenant sa kanilang bahay. So, tuwing nakikita niya na yan doon. Alam niya, 20 years ba naman nasa bahay nila yun doon? The same manner sa atin. No, sometimes over familiarity with the word Jesus, with the word grace, with the word mercy. Over familiar na God loves us so much. So ano na nangyayari sa atin? Very comfortable na tayo. Mahal naman ako ng Panginoon. Araw-araw ko na narinig kay pastor yan. Sa TV yan. Over familiarity. And then, you will find yourself what? You are now in a trap. Why? Because over familiarity will cause to defile your standard na gustong ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Tingnan mo pag magkaibigan, over familiarity. Di ba? Pupunta ka na sa bahay nila, kakain ka ron. Di ba? Over familiarity. Minsan yung mga hindi karapat-dapat sabihin sa kanya, nasasabi mo na shock siya. Why? Because over familiarity. Hallelujah. Ito, over familiarity might be the cause ng kanya pong paghawak sa Ark of the Covenant. Lagi na nakikita yung Ark eh. Hallelujah, nakalimutan niya that this represent the very presence ng ating Panginoon. Kaya po, nahawakan niya. Uzzah, having been around the Ark of his own home, could be very likely forget holiness na nare-represent ng Ark of the Covenant. There are times when we too fail to recognize the holiness of God. Hallelujah. Becoming too familiar with Him with an irreverent attitude. Pansinin mo sa pananalangin mo when you pray to God. Are you praying with reverent? Or nagpipray ka lang na basta-basta matapos ang pananalangin mo? That is over familiarity. Nagmamadali ka na matapos na. Hallelujah. Minsan 2 minutes lang. 10 years ka na, 2 minutes ka lang mananalangin. Nakakahiya sa standard ng ating Panginoon. Kung mga bago siguro, then medyo reasonable pa. Pero pa sa atin ng mga naglilingkod, it should be low enough na namimiss mo yung presence ng ating Panginoon. Yun yung kailangan ng Lord. Hallelujah. Sometimes over familiarity sa presensya ng Diyos. Over, very common word, Jesus, hallelujah. Very common word, Savior. Very common word. Kahit sa Facebook nakikita mo everywhere. And that tends to forget the very, very standard ng ating Panginoon because He is holy. Hallelujah. The account tells us that the oxen stumbled, the cart didn't fall, and neither did the ark. Just as the boat carrying Jesus, kahit itong mga disciples na to, hallelujah, they were with Jesus how many years? Pero nung binagyo, anong sabi? Niyug-yug pa ang Panginoon. Gising, gising! Bakit may bagyo? Without reverence sa ating Panginoon. Without trust, without faith. Dito nga sa kanila nangyayari. Ito yung advantage natin. Why? Because we are hearing the Word. We are seeing the Word. We are seeing their lives. Ganun pala. So anong gagawin natin? Straighten natin yung sa atin.
Amen ba yun? That is the very word ng ating Lord. Straighten natin yung ating buhay. Ayusin natin yung ating buhay. Lumakad tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Okay ba yun? Makakaasa bang Lord? Palagpakan po muna natin ang Panginoon. God's good. Hallelujah. Osa for a moment felt it was his responsibility to save the integrity of God. Kaya makikita mo, kahit mga pastor na saan, nagdi-disco. Anong disco? Disco recording. Is that the standard of God? No, bakit? Over familiarity. God is good naman eh. Hallelujah. Kaya mas gusto ko pa, this is my heart. I will tell you, if you are good in writing songs, please write. Kasi yung mga singers, I don't know them. Hindi ko alam kung saan nilang pinagkukuha, paano nila sinulat. Mas comfortable pa ako kung kayo nagsusulat eh. Sa totoo lang. Sa mundong ito, may nagpapatotoo na singer, no? Na hindi naman pala siya cancer patient. Pero hallelujah, na big shot yung kanyang kanta, na kinakanta rin natin dito, hallelujah, nagpatotoo siya, it's just a lie. How can you lie? Ginagamit mo yung kanta for your own benefit. Kaya mas gusto ko pa kung marunong kayo kumanta, magsulat kayo, magkanta, pakanta natin sa tao. I know, galing sa inyo, kilala ko kayo, hindi ko sila kilala. Hallelujah. Mas gusto ko pang ganun kasi kilala ko kayo. The world, hallelujah, yung mundong ito hindi na. Ang hirap pagkatiwalaan. Sabi dyan, hallelujah, he presumed that without his intervention, God's presence would be dealt a blow. No, sometimes yun ang nagiging puso eh. Hallelujah. O kaya maraming tao dahil sa akin. No? Dahil sa akin, hallelujah. Dahil sa kakayan, dahil sa... No, it's not with our own might, nor our own understanding, nor in our own power. This is the work of the Holy Spirit. Touching lives ay hindi natin trabaho. Our service to God is to preach the truth. Nothing but the truth. What is the truth? Righteousness. Lagi yan. It's righteousness. Hallelujah. Sa harapan ng ating Panginoon. And that is the truth. Hallelujah. Sabi sa Genesis, pagkatapos gawin ni Noah lahat, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Hallelujah. He done the thing. He done the ark together with his sons. Because of what? Because of the grace of God. We can finish this race because of the very grace ng ating Panginoon. Hindi natin kaya to. Hallelujah. But nandiyan ang banal na Espiritu upang mag-guide po sa atin. Amen ba yun? Kaya palapakan muli natin ito. Hallelujah. Ako excited. Why? Because nabubuksan yung mga isipan natin from the truth. What is the truth? Matthew 7:21, not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. But he, sino daw yun? He who does the will of my Father in heaven. The will of the Father, hindi will mo. Will ng Father. Ano bang kalooban ng Ama? Sila yun. Hallelujah. Ang papasok sa kaharian ng Lord. No? Kaya anong dapat natin gawin? Have faith in God. Pag tinanggap na natin si Kristo, make it a point na napiplease natin ang Panginoon. And if we sin against God, mabilis ka pa sa alas 4 kung bumalik sa Panginoon. Ask God for forgiveness 24 hours. Hallelujah. Ang bukas ang langit to forgive us. There's no condemnation sa ating Panginoon. Ask forgiveness. Huwag po kayong maniwala na pag nagkasala kayo, huwag na kayong humingi ng tawad. Saan makikita sa Bible yan? Hallelujah. Nung Sunday, di ba? Nakita niyo sa board sa Revelation, ang sabi ng Panginoon, repent! Hallelujah! Sabi niyo dun sa church ng Laodicea, repent! Gusto ng Panginoon ang repentance. Hallelujah! Sabi dun sa Hebrews 5:9, and having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. Hallelujah! Si Kristo Jesus, hallelujah, ang siyang ating Diyos, siya ating manunubos, tagapagligtas. Saan? Kanino?
sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ganun lang po kasimple ang Word of God. Hindi mo na kailangan i-twist-twist yan. Alam mo ng tao yan. Hallelujah. Just read the very Word of God. Amen ba? Palakpakan po muna natin ang Lord. Thank you, Jesus. Matthew 16:22 hanggang 23, ano sabi? Then Peter took him aside. Ito yung kanina pinag-usapan ng LT. And began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord. This shall not happen to you. Una sa lahat, he is afraid. Afraid of what? Losing his master. Own benefit. Yun yung sa kanyang puso. Hallelujah. And sabi ko nga sa mga at tagal lang ni Pedro, ba't hindi niya alam ang Torah? It was written long ago. He should know about these things, that it should happen to Christ. Christ will be crucified. Sabi ko. So hindi siguro si Peter nakarelate dito sa word na to. Hallelujah. Kaya sabi niya, hindi ka dapat mamatay. Hindi dapat mangyari sa iyo ito. Ano ni-rebuke ni Jesus? Get behind me, Satan. You are an offense to me. Hallelujah. Hindi niya ni-rebuke si Peter, right? Kasi who drives false accusation, it's always Satan. To kill, steal, and destroy. It's all Satan. Hallelujah. Sometimes when we get mistake, anong gagawin natin? Kneel down before God and ask God for forgiveness. God will forgive us for sure. Sabi niya dyan, you are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Hallelujah. Good intention, not excuse disobedience. Hallelujah. Maganda man ang intention mo, pero kung hindi yan ang sinabi ng Panginoon, hindi po yan mag-please. Why? Obedience is better than sacrifices. Hallelujah. Ang pagsunod ay higit kaysa pag-alay. Kahit anong pang ganda ng alay, kung hindi yan, hallelujah, ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, kailangan masunod natin ang Panginoon. Sino-sino mga ito? Siguro magandang intensyon ni Uza. Hallelujah. Nabigla siya, nahawakan niya, namatay siya. Bakit? Hindi naman yung instruction ng Lord. Ang asawa ni Lot, maganda naman intention niya eh. Diba, anong niya? Para lang makita ano pang nangyayari talaga. Pag naging haliging asin. Sabi na sa'yo, huwag tumingin. Tumingin ka pa rin. Simple instruction, no? Pag naka-instruction na yung Panginoon, anong gagawin natin? Do not disobey. Ayaw ng Lord na nagdi-disobey tayo. Amen ba? Hallelujah! Ano pa? Consider yung motive ni Nadab at ni Abihu. Ito ay mga priest. Mga anak to ng high priest. Anak to ni Aaron. Ito yung nasa linya ng mga pumapasok sa loob ng Holy of Holies. Tayo ba? Linya ba natin ito? Hindi. God did not came for the Gentiles. He came for the Jews. But because of His extended mercy, extension lang po tayo. Hallelujah! Sa kabutihan ng ating Panginoon. Ito, mga high priest, anong ginawa? Then Nadab and Abihu, sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, but incense on it, and offered profane fire. Hindi po sacred fire. Kasi sinisindi po dyan ay sacred fire. May sinabi dyan ng Panginoon kung anong mga fire ang kailangan mo. And they've been told long time ago. And they've been doing that. But negligence doesn't excuse to the instruction of God. Anong ginawa niya? They offered profane, not a sacred fire before the Lord, which He had not commanded them. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Hallelujah. Grabe ang ating mga pinag-uusapan sa gabi ito. It's scary? No. Walang scary, feeling sa mga ganito. It gives you what? The strength and the faith and the knowledge to move according to the righteousness of God. Yun yung kagandahan dito, hindi tinatago kung anong katotohanan sa atin. So that we can move, ano bang gusto ng Panginoon? This is what God wants to obey. David also sinned against God. David was angry to God because of the consequence of the sin. Sabi diyan, then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah. And to this day, the place is called Perez Uzzah. Galit siya sa Panginoon. David had come to his senses and acknowledges his sin.
Anong nangyari? First Chronicle, he said to them, you are the heads of the fathers. Sabi niya sa mga Levites, sanctify yourself. Eto na gagawin natin. See? Kung hindi pa nangyari yun, hindi niya nalaman na kailangan pala nilang maglinis muna ng kanilang mga kasalanan bago sila humawak ng ark at mag-go. Sabi niya, sanctify yourself. Sanctification ang kailangan, mga kapatid. Even in the Old Testament, sinabi na yan ang sanctification. Hallelujah! Magkaiba ang sanctification sa salvation. Hallelujah! Sa salvation ng Panginoon, once and for all. Hallelujah! He died for us. Justification. Magkaiba yun. Sa araw-araw kailangan natin ang what? Sanctification ng ating mga kasalanan. Sabi diyan, Israel, to the place they have prepared for it. For because you did not do it the first time, the Lord God broke out against us because we did not consult Him about the proper order. Sabi ni David. Hallelujah. Buti na lang nakapag-realize si David. Then after that, he repented from his sin. He honored God. Ito namang kagandahan. Ito kagandahan. Even in the Old Testament, yung mga great men of God, they sinned against God. Name kung sino dyan. Lahat yan nagkasala sa Panginoon. Si Abraham, ako. Hallelujah. Nagsinungaling pa. Hindi niya rin asawa si Sarah. Hallelujah. Kaya nagkaroon tuloy ng peste ang Egypt. Sino pa? Si Noah. Abay, unang-unang naka-invento ng wine. Naglasing, nagubat, sa harapan ng mga anak. Hallelujah. Sino pa? Sila Isaac. Hallelujah. They fall short from the glory of God. But what made them best and written in the Bible is they stay close to God. At pag nagkakasala po sila, lumalapit po sila sa Panginoon, hindi po sila lumalayo. Because they know there is no condemnation sa Lord. Yes, I sin against God. Lumalapit sila sa Lord. Si David, mamamatay tao, mga agaw pa ng asawa. But, ano sabi dyan? David, after God's own heart. Ang ganda ng title ni David, oh? After God's own heart. Hallelujah. Bakit? Ang sikreto lang po ay simple. Stay with the Lord. Hallelujah. When we sin against God, stay close to God. Hallelujah. Repent because makikita natin ang kapatawaran at ang pag-ibig ng Diyos ay 100% po yun available po sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. But what is God's goodness to those who obey? Sabi doon, anong goodness ng Panginoon? Now it was told to King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all belongs to him because of the ark of God. Hallelujah. Pag nandun ang presensya ng Panginoon sa ating buhay, God will surely bless us. Sigurado po yun. Hallelujah. Mabilis pa sa alas 4. Pagpapalain tayo ng Lord. Deuteronomy 5:33. Walk in what? Obedience to all the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper. Ano sabi niya? Obedience sa kinukuman ng Panginoon. Obedience sa word ng Panginoon. Obedience lang po ang susi. Ano sabi niya dyan? And you may live and prosper and prolong your days. Sa haba daw yung buhay mo pag nag-obey ka sa Panginoon. Hindi lang pala sinabi ito, when you obey your parents, you will have a long life. Obedience sa Panginoon directly will give you a long life. Oh, hallelujah. Alam na natin ang sikreto. Na umabot tayo ng 180. Let's just obey the Lord. Hallelujah, no? 200. Kung gusto mo 400. At ito pa kaya tayo. Baka tayong dalawa matitira pag ganyan ang edad natin. Hallelujah. I-prolong ang buhay natin. And the land you will possess. Deuteronomy 11:20-24. If you carefully observe all these commands I am giving you to follow, to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to hold fast to Him, then the Lord will drive out all this nation before you, and you will dispose this nation larger and stronger than you. Hallelujah! Ano mang kalaki ang mga problema sa buhay, God will remove it in front of you. Kahit gano'n mang ka-giant ang mga pagsubok, God will remove it for you. All you have to do is to observe the command of God. Follow the command of God. Walk with God in obedience to Him. And God will take care of the rest. Hallelujah. Amen ba yun? Palagpakan po natin yung Lord. And then if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands as David your father did,
I will give you a long life. Sarap naman ito. Buhay na napakahaba. Sabi sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Nakain niyo na ba ang good things of the land? Roti prata, yung mga good things of the land. Hallelujah. Ano pa yun? Tuwa si Nico. No? Ha? O yun, mga chili crab. No? Ngayon, hindi na binibili. No? Hinahunting na lang nila Kuya Jun yan. Best of the land. Hallelujah. No? God will give. Hallelujah. The best of the land for you. Conclusion po natin. God has always demanded what? Obedience. Narinig po natin. He requires it of us today. Such obedience does not negate His grace and mercy. If we fail to live up to His expectation, if we stumble or fall, we can go to Him, confess our sins, and pray for forgiveness. Sabi dyan ni John. And He, through His love, mercy, and grace, will forgive us. But His grace never gives us license to do as we please. Hallelujah. Tandaan niyo yun. Ang grasya ng Lord, hindi nagbibigay sa iyo ng license para pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Hallelujah. To neglect to submit to something that He has commanded of us. Ang grasya ng Lord ay hindi nag-aalaw sa iyo para gawin mo na lahat ng gusto mo sa buhay mo. Hallelujah. Plain and simple, nandyan sa word ng ating Panginoon. So Romans 6:1 and 4. What shall we say then? Sabi natin nung Sunday, shall we go on sinning, sabi ni Paul, so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? No, kay Paul. Grace will not abound because you are sinning. No. If you receive Christ as your Lord and personal Savior, we should walk according to the Word of God. We should walk through the righteousness of God. Yun yung katotohanan dyan. Sabi sa Matthew 3:8, therefore bear fruit worthy of repentance. Hallelujah. Lahat ng ginagawa natin, it's all because of God. Because God forgive us. Ganun na po yung kasimple. Hallelujah. Because of the forgiveness of God, that's why you are there sitting in front of me. Ganun din po sa akin, that's why I'm standing here. Lahat ng ating pong ginagawa, ang bunga ng ito, because sa ating pong pagsisisi, sa ating pong mga kasalanan. God give us that, hallelujah, right sa kanya pong harapan. For of this you can be sure, sabi niya dyan, no immoral, no impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Si Paul din po may sabi niya. Hallelujah. So tayo na nakatanggap sa Panginoon, let's rejoice and let's just continue walk in the righteousness of God. Okay ba yun? Palakpakan po natin ang